Good evening! Magandang gabi yun sa inyo. Sino ang director ko ngayon? Ay, si Direk Joey! Ayan, okay. Si Direk Joey ang ating director ngayon, kaya ang ganda ng kutis ko ngayon sa screen. Hindi ko alam kung paano tinitimpla ni Direk Joey ang screen natin na talagang pumuputi ako. Maraming salamat. Good evening. Ngayon po ay Biyernes ang gabi as useless. Pag Biyernes, ang ating music ay mga awiting OPM, Original Filipino Music. Mga, when we speak of OPM, ito yung mga balat kayo ni Anthony Castello, mga awitin ni, maalaala mo kaya ni Dulce, di ba? Awitin ni Rick Manrique Jr., awitin ni Ruben Tagalog at marami pa. Yan yung mga awitin na bahagi ng ating kultura na ayaw nating malimutan ng ating mga kabataan. Anong mangyayari sa ating bansa kung ang kulturang Pilipino ay mawawala sa isipan at pangkaraniwang buhay ng isang Pilipino? Si Direk Joey, hindi yung ganun katanda ho. Bata pa si Direk Joey. Pero namimiss niya yung mga awiting yan. Kaya paborito niyang pakinggan. Kaya ngayong gabi, nagpa-schedule siya na siya ang ating direktor para lang makapakinig siya. Ay, nako, teka muna. Paalala lang natin sa mga pilgrims. Makakasama po natin ho. Paalala lang po sa inyo, ang eroplano ay hindi ho maghihintay sa atin. Pag sinabi ng eroplanong lilipad tayo ng 11:55 in the evening, nakaw, ay kailangan po as early as 7 or 6 o'clock in the evening, nandiyan na kayo sa Terminal 3. Okay, ang hahanapin po ninyo ang counter ng Emirates Airlines. Yan. Mahaba ang pila sa immigration. Sus, Ginoo. At saka bukod doon, tandaan natin ho, Terminal 3 is now assigned to all international flights. Ibig sabihin, ang daming eroplano, ang daming pasahero. Maaaring dito sa gawin ng Newport, hindi ma-traffic, pero pagpasok mo yung papanik na ganun sa departure, andun ang traffic, maniwala kayo. So lahat po ng ating mga makakasama sa ating pilgrimage sa Europe, Marian Shrines, pinapaalala ni Miss Edna Calye sa inyo na bukas po ng gabi at 11:55 ang take-off natin, meaning you should be there as early as 6 o'clock or 7, the latest, 7 o'clock in the evening. Yan. Kompleto na, dalhin yung ticket nyo, pasaporte nyo, baka malimutan yung pasaporte. Hindi kayo makakaalis. At abangan nyo sapagkat meron kaming niluluto ni Edna Calleja dahil gusto kong magpahinga sa buwan ng Febrero. At tayo po ay manginginain ng samgyup sa Korea. 5 araw tayo sa Korea. Yan. Sana itong ating producer makasama natin, ano? Sana makasama natin si Jake. Kasama ko buong pamilya ko. Yan. Yung akin 5 anak, magre-reunion sila dahil birthday ng aking asawa. Magre-reunion sila at magkikita-kita sa South Korea. Yun. Ako, lamig niyan. Oh, Jake, ang lamig. Pero yun ang gusto ko, yung malamig. Welcome po sa ating programa. Tayo ay nadidinig sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila at napapakinggan at napapanood din po sa Facebook page ng 92.3 True FM at syempre sa Channel 19 ng Signal Cable. Pakishare na lamang po ating live stream ng ating episode tonight dahil masyadong madaldal si Brother June. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes na nga pala. Kafiestahan ni St. Francis of Assisi. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
Narito ang ating mabuting balita para sa araw na ito ng Biyernes, ika-4 ng buwan ng Oktubre, kafiyasahan ni St. Francis of Assisi, isang religious at founder ng Franciscan Congregations or Franciscan Order. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-10 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 13 hanggang 16. Kawawa kayo mga taga-Corazin. Kawawa kayong mga taga-Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa inyo sa araw ng paghukom. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat, 9:54. Wala na tayo masyadong time. Wala nang paek-ek pa. Ito ang bahagi ng ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay napanood kaninang umaga sa programang Face to Face sa TV5. Sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, 10:15 to 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Narito po ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Pinamagatang, please, bayad na, please. Panoorin natin. Marie Chris, anong problema mo? Bakit ka nandito sa face-to-face? Tungkol po sa cosmetics po, hindi po marunong magbayad ng utang. Kaibigan ko po siya dati eh. Pero ngayon, ginagawa ko na siyang kalaban kasi hindi siya marunong magbayad ng utang. Ano ba itong inutang sa'yo? Bagay o pera? Bagay po. Mga items po yun. Oh, so bali pera na rin, ano? Kasi ito yung negosyo mo, nagbebenta ka. Opo. Kailan at paano nag-umpisa itong issue nyo, Marie Chris? Ganito po kasi yun, ma'am. Ano po, 5 years na po ako nagpipisi. Ngayon po, hindi po nasisira yung pangalan ko. Ngayon po, dahil lang po sa kanya, nasira yung pangalan ko, hindi na ako makakuha ng order. Okay. Dahil sa kanya. Okay, so Opo. ito ba yung nilalako mo sa bahay-bahay, ganon? Iniikot-ikot Opo. nyo sa... Pa-order ko po, pa-order. Order sa'yo, may brochure ka. Opo. Tama? Okay, Opo. tapos, oo, kasi kumpanya yan eh. Dapat nakakapag-deliver ka, kung hindi ka na talaga pagkakatiwalaan muli. Opo. So, ganyan ang nangyari sa'yo, kaya ka nang gagalaite. Opo. 5 years na po kasi ngayon lang po ako nasira dahil Ngayon sa ka kanya. lang nasira. Opo. Magkano itong pinag-uusapan nating halaga ng cosmetics? Ano po yun? Nasa 3,600. 3,600 Oh, malaki na rin, po ha? yun. Okay, so napag-usapan niyo na ba tungkol dito? Lagi ko po siya sinisingil. Pinupuntahan ko po pag due date niya. Inaabot po siya ng due date talaga. Kakasingil ko po ng kakasingil eh. Hindi naman po nagbabayad eh. Magiging makulit na po talaga ako kasi ako naman yung kawawa eh. Kumbaga si Jessa ay dead ma lang pag sinisingil mo. Opo. Paano nangyari? Paano ba siya nangutang sa'yo? Sabi niya sa akin, gusto ko negotiate sa'yo. Tapos ngayon, sabi ko, sige, pa-ordering kita. Tapos ibibenta niya din. Ngayon, hindi ko na po alam yung nangyari. Basta naniningil ako sa kanya, hindi siya nagbabayad sa akin. Ganun lang, puro lang mangangako siya. Puro pangako, pero hindi niya tinutupad. Puro siya ganyan. At kayo raw ay nagkasakitan na? Opo, nung pinuntahan ko po siya doon, nagkasalitaan na po kami ng masama eh, hindi na po maganda eh.
nagkahilahan na po kami, nagkasakitan kami. Kaya napunta sa barangay. Naglabasan na kasi yung mga tao dun eh. Wala pa raw due date, naniningil ka na. Due date na po. May due date po yun. May due May date listahan na. po ako May rito. listahan ka. May listahan ako rito. Okay, so ayon lang naman yon sa research. Kasi pwede namang i-deny talaga. Siya ang umutang ng item. Kaya tawagin natin, Jessa, pasok. Hoy, sinungaling ka! Nagbabayad ako sa'yo! Sira ulo ka! Nagbabayad ako sa'yo, Marie. Alam mo yan, bayad ako sa'yo December. Ito lang January hanggang March. Kapal ng mukha ko. May pirma ka? May pirma ka? Oh, may buwag ako dito. Bayad ako. Oh. Good pay ako sa'yo December. Alam mo yan. Itong January, February, March lang hindi. Jessa, nakapagbayad ka ba? So 3.6 ba talaga yung utang mo? Opo, ma'am. 3.6. Kailan ang huli mong bayad? Nung ano po, ma'am, December 22 po. May resibo ka, huli mong bayad is December. Pero tama naman ang sinasabi ni Marie Chris na ang utang mo ay 3.6 pa rin. Ano ang nangyari sa'yo at hindi ka nakapag-deliver ng bayad dun sa item na kinuha mo? Ito, ganito po kasi yan, Ma'am Carla. Nung December po, bayad po ako noon. Lagi po ako nagbabayad sa kanya. Ito lang pong January hanggang March po, hindi po bayad. Wait, sigurado ka. Oo, bakit? Totoo naman. Okay, January to March. Yan lang nang pinag-usapan ba natin, Marie Chris? Kasi 3.6 naman eh. Yung 3.6 na yan, January to March ba yan? Ano po? Opo, January to March. Kasi December okay naman po siya eh. O yun na nga. So bakit kasi nagsabi ng, uy, sigurado ka? Yun lang naman ang sinasabi ni Jessa. Okay, Jessa, hindi na natin kailangan yung listahan kasi tama naman ang tali nyo. Bakit hindi ka na makabayad? Eh, kasi nga po, ma'am, natanggal po ako sa trabaho. Hindi ko lang po nasabi sa kanya. At bakit ikaw pa daw ang matapang tuwing ikaw ay sisingilin? Eh, paano naman, ma'am, maniningil yan sa maraming tao, pinapahiya ako. Sigurado ka? O, sigurado Baka ako. narinig mo ako? Nalaman ko yun, nalaman ko yun. Record mo. Alam mo, di ko malalaman. Daming marites sa mundo. Oo, bakit kayo nagkasakitan nung naningil na si Marie Chris? Ano nangyari nun? Pumunta po sa bahay yan, ma'am. Kinukulit talaga ako, ma'am eh. Sinabi ko na nga na wala pa ako Siyempre. ibabayad. Sino ba naman hindi Dapat mauulit? intindihin mo rin ako, eh wala Intindihin, pa bakit nga. alam ko ba buhay Bakit ako mo? lang bang may utang sa'yo? Ako lang ba may utang sa'yo? Ng utang. Kulang ba may... Ikaw lang yung mahirap singilin. Ang mahirap singilin talaga. Walang mahirap singilin. Buti nga, inaisipan pa kitang bayaran kahit pinapahiya. Bakit? Bakit? Yan natural na bayaran mo. Ako tuloy masisira sa'yo eh. Okay, Pinahiya bakit mo mo ako eh. dahil na napahiya ka at pinahiya ka at nabastos ka, so ang feeling mo parang ang sarap nitong hindi bayaran. Ganyan ba? Oo, ma'am. Kasi yung kupal yan, ma'am eh. Okay. Maniningil sa maraming tao. Pwede naman tayo mag-usap na tayo lang. Bawa, diba? nahiya naman ako sa bra. Ginamit ang jowa mo. Utang-utang ng bra. Bra para sa jowa, pero hindi kayang bayaran. Eh, mahal ko yung jowa ko eh. Kaya ako nga ginagawa eh. Bakit? Para Wala ka na mo, doon, hindi ka babayaran nagbabayad. kita. Babayaran ko naman yung utang ko. Jessa, magandang umaga sa iyo. Pinapakinggan kong mabuti yung paraan ng pagbibigay mo ng katwiran. Parang, pasensya na ha, pero parang wala sa hulog. Ano? Wala sa tamang baksak. Si Marie Chris ay nagpapautang. Nang pautangin ka niya, nagtiwala siya sa iyo. In fact, lahat ng nagpapautang, nagtitiwala doon sa pinauutang nila. At sabi nga ni attorney, pag utang-utang, binabayaran. Miski anong katwiran mo, babayaran mo yan. Kaya lang, nakita ko lang kasi dito, parang hindi ayos ang priority mo sa buhay mo. Kasi, umutang ka kay Marie Chris at si Marie Chris naman ay umuutang sa kumpanya para maibenta yung mga items na yon. Imbis na ibenta niya, sa iyo niya ipinasa. Dahil inutang mo sa kanya, pinagtiwalaan ka niya, di ba? Pag hindi mo nabayaran yon kay Marie Chris, ibig sabihin, hindi niya mababayaran sa kumpanya, magkakaroon siya ng penalty. Ang resulta, ayaw na siyang pagtiwalaan. Now, hindi naman kasi maganda yung paniningil ni Marie Chris sa iyo di ba? Pinapahiyakan niya. Hindi sa gusto kong kampihan si Marie Chris. Pero pag ikaw ang nagpapautang at alam mong niloloko ka na nung umutang sa iyo, pinasasakay ka sa balat ng mani, mauubos talaga ang pasensya mo. At ang unang reaksyon ng tao, nagtataas ang boses para madinig mo yung kanyang
gustong sabihin. So, diyan magsisimula ang misunderstanding. Hindi ko na pakakahabaan, kailangang i-prioritize natin. Tayo naman lahat may utang. Ako may utang sa Meralco dahil nagbayad ako kahapon. Ngayon may utang na ako sa Meralco. Pero pinaplano natin yan. No? Hindi pwedeng sabihin sa Meralco, wala pa akong pambayad eh. Babayaran kita, maghintay ka. Hindi pwede sa Meralco yun, puputulang ka. Yun ang realidad ng buhay natin. Ang akin lamang sa iyo, umutang ka ng bra para ipagamit sa iyong syota. No? Pwede naman sigurong gamitin yung mga lumang bra. Ano? Pwede naman gamitin, nakatago naman yon. At sa akin lang, i-prioritize natin ang pangangailangan, yung needs. Ano? Kailangan ko ba ito o gusto ko lang? No? Kailangan yung importante lang. As much as possible, huwag tayong mangutang. Kung kaya nating tiisin natin, mag-ipon tayo hanggang sa mabili natin yung gusto natin. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Ako lang ay nagtataka. Bakit yung syota ni Jessa na kailangan magsuot ng bra, bakit dapat iasa kay Jessa yung bra na isusuot niya? Bakit hindi siya makabili ng sarili niyang bra? Kung ako naman si Jessa, wala pala tayong pambili ng bra, di wag ka na munang magbra. Di ba? Wag ka na munang magbra. Kung nasa bahay ka lang, marami akong kilala pag nasa bahay walang bra. Di ba? Prioritize dapat. Ang problema kay Jessa, kunyari, naghahanap siya ng dahilan para hindi niya bayaran yung pagkakautang niya. Sinisingil siya hanggang sa napapahiya na siya. Kasi nga, kaya ka napapahiya, sumisigaw na yung naniningil sa iyo dahil ayaw mo talagang interesin na bayaran ang utang mo sa kanya. Utang na loob. Ang oras natin, alas 10:04 ng gabi. 13 minutes after 10 tayo nasa pangalawang bahagi na ng ating programa bago natin basahin yung mga reaksyon ng ating mga listeners na kumukulo ang dugo at nagbubula ang bibig sa galit ngayon. Meron lamang tayong panawagan sa mga kamag-anak, ano? Kamag-anak at mahal sa buhay ni Heidi Mendoza San Juan na pumanaw po sa edad na 79 anyos. Heidi Mendoza San Juan. Pumanaw po siya sa edad na 79 years old. Ang libing o interment will be on October 8, 2004, araw ng Tuesday, alas 2 ng hapon at gaganapin po ang misa sa Our Lady of Eternal Peace sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Ito ay panawagan po ng kanyang anak na si Hazel na San Juan Rada. Ito raw si Heidi Mendoza San Juan ay isa sa mga regular na mga nakikinig sa ating programa. Tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pakikiramay at dalangin namin na naway ipakita ng Panginoon ang kanyang mukha kay Heidi Mendoza San Juan at akain siya at gabayan ng mga banal na anghel patungo sa paraiso. Alright, 14, make it 15 minutes after 10. Narito ang mga reaksyon ng ating mga listeners. Si Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan, sabi niya, #bra pala dapat. Ano yung #bra? Ay, yung ganun, oo, okay. Ayun, basta sa akin naman, nung araw, yung mga panahon ng nanay ko, hindi sila gumagamit ng bra. Ibig sabihin, hindi naman nakamamatay kung wala kang bra. Unless, maglulundag ka siguro sa publiko, kung medyo malaki hinaharap mo at naglulumundag ka sa publiko, kaharap ni Direk Joey, mapupunan ni Direk Joey na meron 2 bolang lulutang-lutang dyan sa'yo. Nung araw naman, hindi naman kasi nagbabra ang mga babae, di ba? Ibig sabihin, hindi po priority. Kung walang pera, di wag muna magbra.
Ngayon, kung talagang gusto mong magkaroon ka ng bra, pag-ipunan mo. Magkano ba ang bra? Huwag ka nang bumili ng mamahalin na Victoria's Secret pa, no? Victoria's Secret, tapos gagamitin mo lang pag-igib-igib ng tubig. Nakabra ka pa ng Victoria's Secret. Ano ba yan? O siya, si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Sabi niya, karamihan ng may utang, matapang pa. Grabe talaga ang kapal ng apog. Hindi na naisip na hindi naman pinulot ang item sa pinautang sa'yo. Huwag mong gawin sa kapwa mong ayaw mong mangyari sa'yo. Totoo yan. Golden rule ang tawag dyan. Sa mga, sa mga Bombay, sa mga Indians, no? Sa mga Indiano, yan. Ang tawag nila dyan ay karma. Yan. Sa mga Kristiyano, ang tawag dyan, golden rule. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Sabi ni Lori Feria Flores ng Pasay, sadyang masarap mangutang, ang hirap lang magbayad. Noong nangungutang, magandang mangako at super bait. Nang sinisingil na, pangako uli. Sila pa matapang, di ba? Pagka nasisingil ka at palagi mong pinababalik, aba talagang maiinis na nagpautang. Sherry Picho ng Seattle, Washington, ang utang ay dapat bayaran, makipag-usap din ng mabuti sa pinagkakautangan. Kung ano ang sitwasyon mo, bakit delay, at kung hindi ka, bakit hindi ka nakakabayad. Moral obligation po, bayaran natin ang utang natin. Salamat po. Huwag mo na akong damay dyan sa utang mo. Sa iyo na lang yan. Alright. Kayo po ay nakikinig sa programang Dr. Love. Kasama natin ang ating producer ngayon na si Jake Bakod. At siyempre ho, ang ating director ngayong gabi ay si Direk Joey. Naritong ilan sa mga nagpadala ng mensahe sa atin bago natin patugtugin yung mga hinihintay ni Direk Joey ng mga awitin, ha? Si Chato Sakluti nakikinig sa atin ngayon. Magandang gabi sa iyo and happy weekend, Chato. Jezebel Villasoto Lurin, Alani Hungko ng Kuwait, si Lan Zabellion ng Sampaloc, Manila. Sabi niya, Brother John, thank God it's Friday. Ingat po kayo sa inyong paglalakbay sa Europa. God bless po sa inyo at sa mga pilgrims. Lina Ho, watching from Plaridel, Bulacan. Edwin Romero, Brother John, watching you live via Facebook here in the City of Angels in Los Angeles, California. Si Sherry Picho ng Seattle, Washington, have a safe trip and enjoy your holiday. Hindi po trabaho rin ito eh. Trabaho din po ito. Julieta Sugitan. Si Julieta ay taga Cabiao, Nueva Ecija. Binabati ho natin ng magandang gabi. Herbert Gaor. Si Adeng Apelianes Mar ay binabati natin. Angelita Banato ng Pateros. Magandang gabi po. Lynn ng Brussels, Belgium. Happy trip, Brother John. Ingat po sa Paris. Maraming mandu. Mamimiss ka namin. Enjoy lang po. And welcome to Europe. Thank you, Lynn. Sana mapasyal kami dyan sa Brussels. Oo, sa Paris. Oo, sa Eiffel Tower. Kahit doon sa Notre Dame Cathedral, ang daming mandu. Mandurukot. O, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Emerson Alvarez, watching from Cainta. Melinda Saspa. Pa-shout out po sa mga taga-Talisay, Camarines Norte. Happy Fiesta. St. Francis de Assisi. Ayan. Oo nga, no? Lilian Panaligan Buen. Safe travels po. And your pilgrims tomorrow watching from your senior avid fan sa Parañaque City. Zenny Arabit Torcatos. Magandang gabi. Alfred Valdez. Christmas songs naman dyan. Idol Love. Dr. Love. Mavic is now listening and watching from Cainta, Rizal. Sabi ni Alfred. And si Engineer Mercy Santos, magandang gabi and happy listening. Okay, 10:20. Sabi ko sa inyo, papatugtog tayo ngayon, ha? Okay, anong susunod natin? Okay, ito yung isa sa mga awitin po na talaga napakasarap pakinggan, lalo sa ganitong oras at medyo uulan-ulan, medyo malamig, pakinggan po natin. 34 minutes after 10 ang ating tumpak na oras sa bahaging ito ng ating palatuntunan.
Atin pong tunghayan ang tampok na liham kasaysayan padala ni Sheng ng Isabela. Narito ang liham ni Sheng. Dear Dr. Love, hello po sa inyo. Sumulat po ko sa inyo dahil gusto ko lang pong i-share ang pinagdaraanan ko bilang isang ina sa 2 anak. Ako po si Sheng, 47 anyos, mula sa Isabela. May 2 po akong anak. Ang panganay ay 19 years old at 11 years old naman po ang bunso. Nasa trucking business kami ng mister ko at masasabi kong okay ang buhay at kabuhay naming magpapamilya. Pumunta pa nga sa Manila ang panganay namin para mag-aral ng nursing. But the unthinkable happened. An overdose ang mister ko sa gamot niya sa diabetes nang hindi sinasadya. December of last year, dead on arrival na po siya nang dinala sa hospital. Nang wala ng mister ko, wala na po akong choice kundi pangunahan ang trucking business namin. Ang hirap pala, Dr. Love. Ang hirap ng mawala ng asawa. At habang nagluluksa ka, kailangan mong asikasuhin ang mga dapat asikasuhin para sa mga bata. Hanggang sa nag-decide ang panganay kong dito na lamang sa Isabela mag-aral para masamahan daw niya ako. Sumang-ayon naman ako kasi kailangan ko ng karamay at siguraduhin na makagraduate siya. Sa totoo lamang, Dr. Love, ang hirap lalo na't ang late husband ko talagang hands-on sa business namin nung nabubuhay pa siya. Pero wala naman akong choice because life has to go on, lalo na't may 2 kaming anak na umaasa. Bukod sa pamilya, kumakapit talaga ako sa Diyos para maging matatag dahil ayokong maging mahina ang sandalan ng mga anak namin. 2 months from now, first death anniversary ng mister ko at habang papalapit ito, nagkakaroon ako ng anxiety dahil hindi pa ako tuluyang nakaka-move on at natatanggap ang lahat. All I wish right now is strength and peace of mind para malampasan ang grief and continue living with my loved ones. I do not know what to ask from you tungkol sa pinagdaraanan ko, Dr. Love. Siguro, I just want to listen to what you have to say about these things that I have been going through. Salamat po ng marami and God bless sa ating lahat. Sincerely, Sheng ng Isabela. Maraming salamat, Sheng, at nakikiramay kami sa pinagdadaanan mo at sa pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Minsan ay nakikita natin ang importansya ng ating kapartner kung wala na, di ba? At minsan, nakalulungkot nga dahil kung sino pa yung mga asawang talagang modelo, mga asawang napakabait, minsan sila pa ang nauuna. Sabi nga nung ibang mga misis na nagugulpi ng asawa nila, bakit hindi ba mamatay itong kinakasama ko, itong asawa ko? Dahil hindi ko naman nararamdaman na mahal ako. So, makikita natin talaga. Pero, atin lamang pong pagnilayan ang sitwasyon ng mga mag-asawa at gusto kong samantalahin ng pagkakataon na ito na nagbigay at nagbukas ng kanyang kalooban itong si Sheng sa atin. Ang intensyon ng Diyos kung bakit ang mga mag-asawa ay ikinakasal ay upang makabuo tayo ng isang pamilya. Isang pamilya na maiaalay natin sa Diyos at tayo ng mga magulang ay maging responsable
upang ang ating mga anak ay lumaki na may takot sa Diyos, may paggalang sa kapwa, at mabuting Kristiyano. At mabuting tao. Yan ang role nating mga magulang kapag ang mga anak natin ay nagsisilaki. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin, bunga ng ating pagmamahalan. Ipinagkaloob ng Diyos ang mga batang ito para sa atin. Subalit, ano ba talaga ang purpose? Yun lamang ba ang purpose ng Diyos? Hindi po sa mag-asawa. Ang purpose ng Diyos is for them to complement each other. Well, hindi po lahat ng tao na nilalang ay nabibiyayaan ng pagkakataon na mag-asawa. Merong mga tao na hindi nakapag-aasawa ay tinatawag po nating single blessedness. It's either yun talaga ang kanilang gusto or may mga pangyayari sa buhay na nawalan sila ng interes na umiibig pa muli. No? But God planned that the husband and wife should complement each other. Ang lalaki ang inatasan ng Diyos para magpatakbo ng pamilya at ang babae ay katuwang ng kanyang asawa sa pagpapalaki ng mga anak at pagbuo ng isang magandang pamilya. Ang mga babae ay nagko-complement sa kanilang asawang lalaki. Nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng ligaya, nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang asawa. At ang asawang lalaki ay nagko-complement sa kanyang asawang babae, binibigyan ng pagpapahalaga, pinaglilingkuran, minamahal, hindi sinasaktan, iginagalang ang kanyang asawang babae. That's how they complement each other. Ang lalaki ang siyang nagbibigay ng proteksyon sa pamilya. And so, may mga sitwasyon katulad ng nangyari kay Sheng, ng Isabela, na naunang pumapanaw ang kanyang esposo. Ang kanyang esposo ay naunang pumanaw at naiwan ng responsibilidad kay Sheng. It reminds me, Sheng, of a friend na mayaman, isa sa mga pilgrims namin na napakayaman. Meron silang mga eskwelahan, technical institute na kilalang-kilala, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. And napakabait nitong aking pilgrim na ito. Babae yung aking naging pilgrim. And mahal na mahal siya nung asawa niya that, she was pampered in the sense na, meron siyang sariling yaya. Kahit nung kami nagpipilgrimage kami, kasama niya yung yaya niya, tagapayong niya and everything. Lahat ng kailangan niya. Ganon siya kamahal nung kanyang asawa. At mahal na mahal niya yung asawa niya. They had a business in Laguna Resort. Diba? Merong hot spring and, things like this. And nang mamatay ang kanyang asawa, alam ba ninyo na itong pilgrim namin ito, Jake, walang nalalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. Wala, ni katiting, wala siyang alam. So, ang ginawa niya, pinagkatiwala niya yung kanilang negosyo sa kanilang manager nung resort. Unfortunately, yung manager, alam na patay na yung asawa, yung amo, no? Patay na yung asawang lalaki. At walang alam yung asawang babae. Niloko niya at dinaya niya yung biyuda hanggang sa bumaksak ang negosyo that she had to sell the property. And every time napapadaan ako dyan sa Laguna, naalala ko yung storya niya. So, dapat din pala sa mga babae ay to involve and engage yourself doon sa anumang business na kung meron kayo ng inyong asawa. Kailangan din malaman po ninyo, no? Now, sa sitwasyon ni Sheng,
Nakalulungkot siyang, pero sang-ayon sa maraming mga psychologists na ating nakausap, maaaring hindi natin pwedeng apurahin kung kailan matapos ang ating grieving process kapag may namatay sa atin. Ako, ang nanay ko ay namatay ng 2000. My father died in 2002. Pero may mga pagkakataon na pag naalala ko nanay ko, umiiyak pa rin ako. May pagkakataon na nung isang gabi lang naalala ko ang tatay ko. Tagal na siyang patay, 2002 pa. Naalala ko yung tatay ko at naalala ko yung mga pagkukulang na dapat sana'y nagawa ko para sa kanya. And I found myself crying. So, normal lang po yan, Sheng. Lalo ngayon, pagdating pa lang in 2 months' time, ang first anniversary ng iyong asawa. At babalik dyan yung mga masasaya at mga malulungkot na mga memories sa pagpanaw ng iyong asawa. Makikita mo at hahanapin mo yung mga pakikitungo niyang maganda sa'yo. And it is part of it. Pero ang mahalaga, base sa aking experience, ang mahalaga ay malaman natin kung saan tutungo ang kaluluwa ng ating mahal sa buhay. I don't know, if you are a Catholic like me, ang doktrina ng ating simbahan, kapag namatay ang ating mga mahal sa buhay at hindi naman masyadong kasamaan, ay binibigyan ng pagkakataon na malinis ang kanilang kaluluwa. We call it the purgatory, kung saan nililinis, pinipurge ang ating mga naiwang kasalanan. Subalit nandoon ang pag-asa na makasama at makita natin ang mukha ng Diyos in His own time. So, ang mahalaga sa atin, Sheng, ay ipagdasal natin ang kaluluwa ng ating mahal sa buhay. Until now, ako, ang mga magulang ko na pumanaw na hanggang ngayon, ay pinagdarasal ko kapag ako ay nagdarasal ng Santo Rosario. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang kanyang kaluluwa upang higit siyang magkaroon ng kapayapaan. At i-focus natin ang ating lakas at ang ating mga pangarap kasama ng ating mga anak. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Ni Carmen, anong pangalan niyan? Nalimutan kong apelido. Yun, pansamantala po tayo magpapaalam. Si Carmen Soriano. Pansamantala po tayo magpapaalam. At magbabalik po ang programang ito sa Lunes at tayo po ay magkikita-kita naman sa 25th of October. Panalangin nyo na sana'y maging tagumpay ang aming pilgrimage, and I promise you that I will include you and your petitions in my daily prayers. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ngalan ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz. Sa ngalan po ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo. Ang ating Operations Manager, Cherry Baile, at ang ating producer, si Jake Bakud. Sa ngalan ni Direk Joey Perez, sa ngalan ni Ron Eugene Cruz, ang ating studio technician, Mike Santillan, ang ating ORAD operator, at PA and David operator, Jarian Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP. Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat. Shabbat Shalom. Good night.